Asek Aboy, good morning, sir. Magandang umaga ho, Manong Ted, DJ Chacha, sa inyong muling pag-imbita sa amin sa DICT sa inyong programa. Oo, sorry, istorbong ka lang namin, napakaaga. Asek, ano ba ito nangyari itong over the weekend? No? Itong Friday nangyari ito, di ba? Friday, kung kailan naman patapos ng Opo, opisina. Oo, anong nangyari? actually tama kayo, Manong Ted, katatapos lang din ho ng mga press briefing namin. After ng press briefing, tsaka nangyari ho, hindi pa sumabay. Ang nangyari ho dito, yung mga IT outage ho ng Microsoft, isa sa mga security providers nila, ang CrowdStrike, ay nagkaroon ng faulty update na inconsistent at saka hindi ho tugma doon sa mga sistema ng Microsoft. So karamihan ho ng mga Windows-based laptops, desktops at iba pa mga gadgets na gumagamit ho ng Windows, nag-down ho. Nagkaroon ng either one of two things happened. Nagkaroon ng blue screen of death na hindi nyo ma-access or yun lang ang nakikita niya or talagang hindi nag-run yung system ng Windows po. Oo, so ano ang ibig sabihin nito? Ito ba ay saan nagmula? Anong error dito? Ang error ho, Manong Ted, talaga yung nag-update si CrowdStrike. Si CrowdStrike ho, intindihin natin, isa sa mga security provider ho ng Microsoft na provider naman ng Windows. So pag nung nag-update ho sila, hindi ho talaga nag-on or kasi inconsistent with the system. Ang intindihin natin yung CrowdStrike para siyang provider ng firewall or detection ng malware. So, kailangan din ho sa mga laptops natin, kadalasan no, pag binibili na natin yung mga laptops natin, pag Windows-based yan, nakabundle na yan with the laptops that we were buying or the desktops we were buying po. And then, itong sinasabi mo na pagkakamali nitong CrowdStrike na ito, meron Opo. namang kaisipan na mga nabasa rin ako, no? Na mga conspiracy theorists na mukhang baka daw ito pagtatangka ng mga global hackers. Patikim lang ito sa maaari nilang gawin at hindi lang daw naman aamin itong Microsoft na ito, maging itong CrowdStrike na nagkaroon dito ng global hacking. Malabo ho yan. We will also looked at that hearing na baka ito ay isang hacking or isang cyber threat attack. Pero nakita natin na talagang faulty update ng ruto. Pero it gave us a taste of what it can do. Yung paghalimbawa, totoong naging attack ito or hack to na maapektuhan yung mga operating system platforms ho natin, whether it's iOS or Windows. Napatikim mo sa atin yung disruption of services. Kasi halimbawa, ito ho, Microsoft ang nawala, ang naging remedyo ho ng ibang mga industries, karamihan ho ng mga airlines natin. Kaya na-resolve natin or nagkaroon kagad ng remediation is parang pinalitan lang ho yung mga laptops ng mga iOS-based laptops or naghanap sila ng mga even Windows-based, nagpalit sila ng mga security providers ho nila. So, pero again, we understand that theory, pero we'd like to assure the public this is not one of those hacking incidents or cyber threat attacks po, Manong Ted. So, kumpirmado po ito, walang dapat pong ipag-alala. Yun din kasi ang haka-haka nung iba. Baka ito ay parang test lang sa malawakang hacking na mangyayari soon. Hindi ho, kumpirmado ho ito. In fact, even that same afternoon, magkaiba lang ho talaga ng oras sa US. Nagkalabas ho kagad ng pahayag ang owner ng CrowdStrike that they were remediating the problem at naglabas din sila ng mga paalala on what to do pag na-experience nyo yung blue screen of death na yan, Oo. DJ Chacha. Asek, yung ganito kalaki na global outage by Microsoft, na alam naman natin, kalamihan, lahat yan po ang ginagamit. Is this the first time o hindi naman po? This is the first time on this scale ho kasi ngayon talaga yung completely digitalized karamihan ho sa ating mga kapatid na bansa na gumagamit tayo ng digital-based services. Kasi dati ang Microsoft, dati mano-mano lang yan, DJ Chacha. Ngayon lahat online na. So talagang naramdaman natin yung dependence natin on several online platforms. At itong Microsoft dahil hindi natin na-access, naramdaman natin lang yung disruption talaga ng services. With this, na sinasabi nyo nga po, this is the first time na nangyari ito and possibly maulit pa. Meron bang counterpart ang Microsoft na po pwedeng sandalan ng ibang mga halimbawa ahensya na naapektuhan nitong outage na ito?
nabanggit ko na, DJ Cha, ang pinakamalaking counterpart niya or competitor niya is yung iOS-based platform. So, lahat ng magamit ng mga Apple or Android. Oh, and ito po, ngayon, itong mga companies na naapektuhan itong global outage, pwede na nilang tignan in the future na baka iOS na ang gamitin soon at hindi na Microsoft? Actually, we understand that since this is a product-based problem po, DJ Cha, ito ay self-correcting ho. So, titingnan na ng industriya ng IT at ng merkado, ng consumers, kung para hindi maulit to, papalitan nila. Pero again, hindi naman siguro to wholly Microsoft problem. You have to understand, CrowdStrike ang faulty update ho one of the security providers ng Microsoft. So, yun po ang nakikita namin na self-correction na ang consumers mismo either hindi na tangkilikin yung security provider na yan or even if naka-install na, palitan ho nila yung security system na naka-install ho sa kanila. Meron ako nabasa, ASEC, na ito raw po na hindi ito maaayos ng araw lang. Baka daw po abutin ito ng weeks. Totoo ho ba yun? Actually, hindi talaga naayos ng isang araw lang, Manong Ted. Intindi natin, nung Friday ho nangyari to, I think the full patch was released yesterday, Sunday po. Yun yung namomonitor ho namin. Pero may mga naging epekto rin ho kasi, Manong Ted, nung nabasa namin yung article ho na yan, the problem really was not the patch, but yung nangyari ho nung hindi nakapag-access yung ibang mga tao, ang ginawa ho nila, nag-full reset ho sila doon sa mga computers nila at nawala yung mga data sa loob ng mga laptops nila or computers nila. So that would also cause some damaging effect ho na mararamdam even beyond the weeks to come. Ano yun? Ibig sabihin, nung nag-shutdown, nabura yung mga hindi nakasave na mga datos? Pinilit ho kasi ng mga ibang mga tao dahil nagpanik siguro at hindi nakapagpalabas kaagad ng abiso ang CrowdStrike. Tirinay nila na ayusin. Ang ginagawa nila ng iba, nag-hard reset, Manong Ted, yung matagal na reset. Ang nangyayari sa either hard reset or factory reset causes you to lose the data po. Grabe, sakit sa ulo yun. Okay, sige. So, ang bottom line dito, hindi tayo dapat mabahala na ito'y hindi gawa ng mga saboteurs o itong mga hackers na ito. At sa Pilipinas, pag itong PSA natin, itong may mga humahawak na maraming datos, ito ba mga Microsoft, subscribers? Tama ho, na hindi naman to cyber attack or isang hacking incident, Manong Ted, ang PSA ho. At even if we are using, halimbawa, ang PSA ho or other agencies who use Microsoft-based and CrowdStrike-based operating systems and security providers, hindi ho siya nakadikit do sa sistema, yung main system ng mga ahensya na ito. You have to understand na again, yung problema is yung mga access devices or yung laptops or yung desktops. Hindi ho naging problema yung sistema. Pangkubuo ang sistema ho ng ating mga pamahalaan at even the private industries the banking industry, for example, na mahawak din ho ng mga datos natin. Opo. So meaning hindi maaapektuhan yung datos nitong mga institusyon na ito. Opo. Tama ho, Manong Ted, hindi naapektuhan po. Okay, yun ang dapat maiklaro natin. Sige po. So ASEC kami antabay sa development po nitong napakalaking pangyayaring ito at kung sakasakali po kung mamarapatin nyo, kami muli pong mga istorbo sa inyo. Naku, hindi ho istorbo yan, Manong Ted. In fact, we are very thankful for you being our partners in information dissemination. Yan lang ho ang panlaban natin para doon sa mga incidenting to. Maraming salamat po, Manong Ted, DJ Chacha. Opo, thank you. Si ASEC Aboy Paraiso, ang spokesperson po ng Department of Information and Communications Technology. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.